What is up guys? Today is another busy day kasi meron na naman tayong i-build ng mga PC. Not only 1, 2, 3, but 9 units. Yes, dahil tayo yung trusted PC builder dito sa Samar, samahan niyo kong i-build itong ating 9 units and later on, i-discuss natin kung ano yung mga PC components na gagamitin natin. So, bago tayo magsimula, kung di ka pa nakapag-subscribe dito sa aming YouTube channel, please like this video, click that subscribe button, and hit the notification bell para lagi kayong maging updated sa mga future uploads namin. So, tara, simulan na natin to. Ito nga pala yung mga PC components natin. So, simulan natin dito sa ating processor. Yung gagamitin natin processor is itong ating Intel Core i3 12100F processor. Meron siyang 4 cores, 4 performance cores, 8 threads, and max turbo frequency of 4.3 GHz. So if you're asking kung bakit meron siyang F suffix sa kanyang processor name, well, this only means na kailangan natin ng discrete graphics card. Kaya naman, meron tayo ditong Gigabyte AMD Radeon RX 6600 video card. By the way, yung equivalent nito kay Nvidia is RTX 3060, so you'll be getting almost the same performance at a lower price. Also, mas mababa yung kanyang power consumption at 123 watts compared sa RTX 3060 na merong power consumption of 170 watts. Bali 8GB na pala to. Meron na din siyang dalawang DisplayPort, dalawang HDMI port, and tri-fans na din siya. Yung minimum power supply requirement niya is 500 watts, kaya naman meron tayo ditong 700 watts S-Gaming bronze rated power supply. This is actually the cheapest bronze rated power supply na meron tayo dito sa all world. And white pa yung kanyang color, so perfect na perfect to na i-partner sa mga nagbabalak sa budget-friendly white PC build dyan. Now, let's proceed dito sa ating motherboard. Yung gagamitin natin dito is itong ating Gigabyte H61M motherboard. Since yung processor na gagamitin natin is may F suffix, meaning hindi niya supported yung mga overclocked motherboards just like the Z690 and Z790. Unless kung gagamitin natin na processor is 12100K. For additional information, yung mga processors na may K suffix, those are the processors na unlocked for overclocking. Next is itong ating 8GB Kingston DDR4 memory na may frequency of 3200 MHz. So bakit nga ba kailangan natin ng mas mataas na RAM capacity para dito sa ating PC? Well, there are great benefits of having a bigger RAM capacity. To name a few of these benefits, 1, meron tayong better simultaneous operations of programs. So sa madaling salita, mas makapag-multitask tayo. So mas malaki yung memory, mas madami tayong apps or programs na pwedeng i-run simultaneously. Mas mapapabilis yung startup time, efficient internet browsing, enhanced gaming performance, faster data transfer, and mas natutulungan neto yung ating processor na magbawas ng CPU load. So ilan lang yan sa mga benefits na makukuha natin kapag naglagay tayo ng mas mataas na RAM capacity. For storage naman, meron tayo dito Lexar NM16 Pro 1TB SSD storage. So bakit 1TB? Simply because more storage available equals more files able to store. At bakit Lexar? Well, Lexar is one of the rising brands in terms of SSDs. Also, yung quality niya is almost at par sa other brands like Kingston at a much lower price. So, kung naghahanap ka ng magandang quality na SSDs at a budget-friendly price, then Lexar is definitely one of our go-to choices. As for the chassis, yung gagamitin natin is itong ating Trendsonic Frontier Hermes CPU case. So, ito yung pinakamura nating CPU case na meron ng kasamang 4 RGB fans. And glass na din yung kanyang cover. Siyempre, meron din tayo ditong monitors. At yung gagamitin natin dito is itong Acer K202Q 19.5 inches LED display. So, meron na siyang HD Plus display, blue light shield, flickerless, at comfy view. Plus, itong ating keyboard and mouse combo na A4Tech. Siyempre, kilalang kilala to si A4Tech. And itong ating CyberPower UPS na 600VA, budget-friendly pero quality. Also, wag natin kakalimutan itong ating computer AVR. So, ito na yung mga PC components na gagamitin natin. Simulan na natin i-build itong ating 9 units.
Bali, ikakabit na natin yung ating motherboard dito sa ating case. So, tinanggal ko muna yung back panel, pati yung kanilang glass cover. And, bago natin ilagay itong ating motherboard, kailangan muna natin ikabit itong ating I/O shield. So, itong I/O shield kasama na to sa box ng ating motherboard. Kailangan lang natin i-lock dito sa ating case. Bali, ikakabit na natin yung ating motherboard. Kunin natin yung ating motherboard, then ilagay natin dito. Make sure na makita natin itong mga screw holes natin. Ilalagay is itong ating power supply. So, open muna natin. Ito, color white 100 watts power supply. Labas na din natin yung power cable. Bali, ito lang yung mga kailangan natin ng mga cables. So, ikakabit muna natin to dito sa ating power supply. Dito na tayo ngayon sa part kung saan ikakabit na natin itong mga cables dito sa ating front panel. And sa mga previous videos natin, meron din mga nag-comment na gusto nilang gumawa tayo ng tutorial on how to connect these cables dito sa ating front panel. Bali, based dito sa ating guide, yung una nating ikakabit dito is power LED tsaka power switch. Positive negative, then positive negative din sa power switch. So kukunin natin yung may power LED, positive negative, lagay natin dito yung positive sa unahan, tapos yung power switch naman, makikita natin dito na meron siyang arrow, meaning itong arrow, siya yung positive. So ilalagay natin dito. So yung arrangement nito is positive negative, positive negative, i-connect na lang natin dito. Next is itong ating HDD LED tsaka reset switch. Bali, kung dito sa taas positive negative, positive negative, dito sa baba yung gagawin natin is yung HDD LED is positive negative, pati yung reset switch natin is negative positive. So ganito dapat yung arrangement nila. Dito yung positive negative, tapos ito positive negative, kailangan nating baliktarin para maging positive negative HDD LED tsaka negative positive na reset switch.
Then, ikabit na natin dito sa ating front panel. So, naikabit na natin yung ibang mga PC components, pati yung mga wirings dito sa ating motherboard. So, last natin na ilalagay is itong ating Gigabyte RX 6600. I-unbox muna natin to. Finally, tapos na natin itong ating 9 units. Okay na to, ready for delivery, and I hope na nagustuhan nyo itong aming video kasi madami pa tayong ibibuild ng mga PC sa mga susunod na araw. Kasi pag PC build ang hanap mo, kami nang bahala sa'yo. Pwede nyo kaming makontak sa aming Facebook page, All World Communications, or pwede din kayong bumisita dyan sa pinakamalapit na branch dyan sa inyong lugar. At kung umabot ka sa part na to, please do like this video, click that subscribe button, and hit the notification bell para lagi kayong maging updated sa mga future uploads namin. And it's me again, your Kuya Arns of All World Communications, your #1 tech partner, and see you on our next video.